Mas pinalapad ang mga gulong, naka-fully digital display ang meter panel, mas pinalaki ang fuel capacity at mas rugged and compact ang design. Ilan lang yan sa mga in-upgrade dito sa bagong Yamaha Mio Gear 125. Isa ang Yamaha Mio Gear 125 sa tinatangkilik ng mga rider dito sa Pilipinas. Bukod kasi sa maganda ang forma ay perfect din pang araw-araw ang scooter na ito. At madaling gamitin dahil fully automatic. Pero alam nyo bang may bagong version na inilabas ang Yamaha na Mio Gear 125? At ito ang Gear Ultima 125 with hybrid blue core technology. Kung familiar kayo sa Yamaha Mio Fascio 125, ganun din ang makina na nakalagay dito sa bagong Mio Gear 125 na ito. Meron itong tinatawag na power assist. Ito yung every time na aarangkada ka, hindi ito gagamit ng gasolina sa first 3 seconds. Manggagaling ang power nito sa mismong battery ng motor. Kaya tahimik ang arangkada at mas malakas. At sa pamamagitan din nito, mas makakatipid ka sa gasolina. Ang fuel consumption nito sa gasolina ay kumukonsumo na lang ng 45 to 50 km per liter. Kaya okay din gamitin pang araw-araw at panghanap buhay ang motor na ito. Bukod pa doon, mas malaki na din ang fuel capacity nito na 5.1 liters na dati ay 4.2 liters lang. Kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina kung ikaw ay magpapa-full tank. Mas malalapad na din ang mga gulong nito. 110 by 70 by 12 na sa harapan at sa likuran at pareho ng naka-tubeless. Kaya dahil dito mas maganda ang handling at mas stable ang biyahe. Ang mga suspension naman nito ganun pa rin, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-single shock. Pagdating sa kanyang preno, naka-disc brake sa harapan at naka-drum brake pa rin sa likuran. Pagdating sa makina nito ay 124.8cc air-cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder, 2 valves, fuel injected and powered by Blue Core hybrid technology. Ang maximum power nito ay 6.2 kilowatts at 6,500 RPM with a maximum torque of 10.6 Nm at 4,500 RPM. Kaya naman hindi ka mabibitin sa performance ng motor na ito para sa isang 125cc. Pagdating naman sa meter panel ito, naka-fully digital display na ito, bago na ang kanyang design, so mas modern na at mas madaling basahin. Pwede mo na rin i-connect ang cellphone mo dito sa pamamagitan ng Yamaha Motorcycle Connect. So makikita mo na dito sa panel mo kung may nagte-text o tumatawag sa'yo. Makikita mo na rin sa cellphone mo o sa Yamaha Motorcycle application ang buong status ng motor mo. Meron pa rin itong start and stop system na every time na titigil ka sa mga traffic light, automatic na mamamatay ang makina, at kung kailangan mo ng umandar ay pihitin mo lang ang silinyador, aandar ka na ulit, so mas makakatipid ka sa gasolina. Meron pa rin itong mga convenient features kagaya na meron siyang bulsa dito sa harapan, meron siyang built-in charging port, at meron itong dalawang hook, at ito ay retractable hook na kaya safe na safe ang ilalagay mo dito at hindi basta-basta mahuhulog. At ang maganda pa dito sa scooter na ito, dinisenyo din ito para sa may mga angkas sa bata, lalong-lalo na sa mayroong hinahatid sa school, dahil meron itong footrest sa maaapakan ng bata, kaya komportable sila at hindi sila mangangawit. Sa ngayon, nagkakahalaga ng 84,900 pesos ang kasalukuyang Yamaha Mio Gear 125 na nandito ngayon sa Pilipinas para sa S version at 79,400 pesos naman sa standard version. At itong bagong Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid, possible na umabot ang presyo nito ng 92,000 base sa aking estimasyon. Sa ngayon, kakalabas pa lang nito sa bansang Indonesia. Malay natin kasabay itong i-launch sa hinihintay nating Yamaha Aerox 155 version 3. Ikaw, anong masasabi mo dito sa bagong Yamaha Mio Gear Ultima 125 Hybrid? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion, at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi.